Naunawaan niyo mga kapatid? Meron tayong masasabi. Pero bakit tahimik tayo? Bakit hindi natin binabahagi? Marahil, sinasabi nyo, Pastor, nagsishare naman ako every Saturday. That's good. But, sabi ko nga sa inyo, yung soul winning sa ating church, nawa hindi lang maging programa. Hindi lang every Saturday. It must be daily. Kaya, point number one, ito yung makikita natin mula dito sa Acts chapter 2, verse 46 and 47. Tignan nyo sa Acts chapter 2, verse 46 and 47. Nabasa na natin yung verse 46 kanina. Okay? Na ang sabi dyan, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Now, the time of business, kasi ang title ng message natin, Back to Business. Okay? O kaya naman, kung magsisimula ka, you start the business. Ano sabi dito? Okay? The Lord added to the church, ano nakalagay? Daily. Every day, mayroong naliligtas. Bakit? Dahil every day, mayroong humahayo at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Nakikita niyo yung picture dito? Okay? Merong commitment itong mga mananampalataya sa Jerusalem na hindi lang mag-aral ng salita ng Diyos. Mahalaga mga kapatid, we must study God's Word daily. Okay? Para mag-grow tayo spiritually, we are to study the Word daily. We are to read, study, meditate on God's Word daily. We need to pray daily. Amen? Okay? Tayo ay nagdadala ng ating tithes and offerings sa church weekly. Tayo ay nagfe-fellowship kapag meron tayong mga church services. Okay pa ba kayo? Okay? We are to fellowship with one another. And meron silang commitment sa ministry. Meron silang commitment sa missions daily. Ano sabi sa Luke chapter 9, verse 23? Luke chapter 9, verse 23. Anong sabi diyan? If any man will come after me. Kung tayo ay susunod sa Panginoon, anong sabi diyan? Let him deny himself. I-deny natin yung ating sarili, yung mga kagustuhan natin, yung mga gusto nating gawin. And take up his cross daily and follow me. And soul winning must be a cross that we must take upon ourselves daily. Kung nais nating sumunod sa Panginoon. Nakakasunod pa kayo? Nakakasunod pa kayo? Yung church business dito sa Acts chapter 5, okay? Makikita natin from multitude to multitudes. Tingnan nyo sa Acts chapter 4, verse number 32. Acts 4:32. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Okay? Multitude. Marami na yan. Pero tignan nyo sa Acts chapter 5, verse 14. Ano sabi dyan? And believers were the more added to the Lord, multitudes, both of men and women. At yan yung magiging resulta kapag yung mga mananampalataya ay araw-araw ginagawa ang soul winning. Pwede ba nating magawa yan? Pwede ba? Sasabihin ng iba, Pastor, imposible yan. Posible yan. Tutulungan tayo ng Panginoon. Okay? Basta ilagay natin sa schedule natin. Lalo na ngayong bakasyon. Sino ngayong bakasyon hindi masyadong, sa mga estudyante, sino yung maluwag ang schedule mo ngayong bakasyon? Taas ang kamay. Taas ang kamay, oh. Diba? Sama kayo sa mga visitation. Ha? Sama kayo sa visitation. Sama kayo sa soul winning. Sama kayo dun sa mga Bible studies. Okay? Yung mga
Kababaihan, samahan nyo yung mga lady, yung mga Bible women natin. Sama kayo kay Sister Dang. Diba? Sakay kayo ng tricycle. Sama kayo kay Sister Maribel. Sasakay kayo ng e-bike. Okay? Sister Bernadette, mag-jeep kayo. Okay? And then, minsan nagpapalitan sila sa e-bike natin. Di ba? But, alam niyo mga kapatid, kung gagawin natin ito, hindi lang yung mga estudyante, kundi yung mga nagtatrabaho, yung mga may negosyo, magagawa yan eh. Di ba? Magagawa yan kasi meron kayong mga nakakausap na mga tao eh. Meron tayong nakakausap na mga tao. Kapag tayo mga members ng Bethel Baptist Church, sineryoso talaga natin ito. Naging sincere tayo na practicein ito, magkakaroon ng resulta. Dito sa Book of Acts, merong resulta eh. Pakikita natin, miracles upon miracles because salvation is a miracle. Okay? Yung salvation ng soul ng isang tao, that is a miracle. Hindi mo kailangang makita yung nahati ang Red Sea. Hindi mo kailangan makita yung plagues doon sa Egypt. Hindi mo kailangang makita yung pagpaparami ng Panginoon ng mga tinapay at isda. Okay? Salvation, yung miracle na ginagawa ng Panginoon ngayon is the salvation of a soul. And tayo, bawat isang naligtas, we have experienced that miracle. Naka-experience kayo ng miracle. Yung salvation ng ating soul. Makikita natin at ang Bethel Baptist Church ay magiging powerful army ng Diyos na malulugod ang Diyos. At alam niyo mga kapatid, kapag naipangaral natin, naging sold out tayo sa Panginoon at naging passionate tayo sa soul winning, magsishare tayo ng gospel, God will bless our nation. Hello? Pag maraming tao nakakilala sa Panginoon, and more people will call upon the name of the Lord, and God will bless that nation, that country. So the time of business, it is open daily. Di ba? May mga tindahan, lang sila, may oras lang, 10 to, katulad ng SM. Ang SM, oras? Sino yung lagi sa SM dito? Okay? Silong ng mangga. 10 to 9, diba? Ganyan. Pero, ang time of business ng church, open daily. 24 hours. Number 2, the workers of the business. So, sino yung workers ng business na ito? The church family. So, it is a family business. The family of God. Yung mga naligtas, tayo ang workers. Hindi lang ito business ng pastor. Okay? Hindi lang ito business ng mga full-time workers. Hindi lang ito business ng pastor's wife. Hindi lamang ito business ng mga Bible school students. It is a church family business. Sino nagmamay-ari ng business? Hindi ako. Okay? Hindi yung mga balang araw, in the very near future, magkakaroon tayo ng board of trustees. Di ba? Okay? Magkakaroon tayo ng ipapasok na natin sa SEC para kapag halimbawa, meron tayong mga na-acquire na properties, ipapangalan natin sa church. Okay? Pero yung mga board of trustees, hindi yung board of trustees ang may-ari ng business na ito. Okay? Sino nagmamay-ari nito? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. It is owned and administered by God the Father. It is operated by the Lord Jesus Christ, and it is directed by the Holy Spirit through the body of the local church. Okay? So tayo ay mga workers ng Panginoon. Sino pa ba yung gagamitin ng Panginoon? Sino ba yung i-empower ng Panginoon? Yung mga ligtas. Kasi yung mga ligtas, nasa atin ang Holy Spirit. And the Holy Spirit will empower us. Kaya tayo hindi nakakapag-share dahil hindi tayo na-empower. Yes,
ang Holy Spirit nag-indwell sa atin, nananahan sa atin. Pero iba yung indwelling of the Spirit sa empowering or filling of the Holy Spirit. Okay? So, pagka naunawaan talaga natin ito, mababago yung ating pananaw. At meron tayong gagawin patungkol sa bagay na ito. Mga kapatid, ang mundo natin ngayon, di ba? Ang bilis ng information. In just a few clicks, pag magta-type ka, in just a few taps doon sa mga smartphone, may gumagamit pa ba ng keypad dito? O nga pala, doon sa Wigo, merong keypad na cellphone. Kanino yon? May naiwan na keypad na cellphone. Baka may nakaiwan sa inyo, ha? Okay? Hindi ko alam kung kanino yon. Di ba? In just a few clicks, ang bilis ng information. Lalo na ngayon na meron ng AI, ChatGPT. Di ba? Makaka-search ka na ng mga kinakailangan mong i-search. Sa panahon natin ngayon, yung ating isipan, pagka nakaharap tayo sa mga computers, sa mga cellphones, sa mga tablets, ba? Ang daming information ang pumapasok. Pero mga kapatid, kinakailangan yung mga Kristiyano, mabilis din tayo magpadala ng information about the good news. Kasi mas mabilis kumalat yung mga kasinungalingan Mas mabilis kumalat yung mga false teachings about sa salvation. Kaya mga kapatid, kailangan tignan natin na ako ay worker ng Panginoon. Kasama ako dun sa workforce pagdating sa business ng church. Number three. Makikita natin dito, the way the workers were sent to do business. So, paano ba yung paraan na ginagawa itong business ng soul winning? Makikita natin, nakalagay dyan, it is 2x2. Okay? 2x2. Sa Gospels, makikita natin na ang Panginoon, nung pinadala niya yung kanyang mga disciples, yung kanyang mga apostles, sent ones, sila may partner. Okay? Kaya pag magso-soul winning ka, okay, mas makakatulong pag meron kang partner. Pag hinabol ka ng aso, dalawa kayong hahabulin, di ba? Okay? Nakikinig pa ba kayo? Okay? Hindi, joke lang yun, ha? Pero pagka kayo ay nagso-soul winning, yung isa, kapag nagwi-witness, prayer partner. Okay? Tapos, salita naman kayo. Kapag nakapag-witness na isa, sa susunod, yung naging prayer partner, siya naman na magwi-witness, yung nag-witness kanina, siya naman yung prayer partner. So, it is 2x2. At makikita natin yung example, si John the Baptist. Nung si John the Baptist ay nandun sa kulungan at nabalitaan niya yung mga miracles na ginawa ni Jesus Christ, nagpadala siya ng 2 disciple niya kay Jesus Christ nung magtatanong siya. Nung tinanong niya, ikaw ba yung hinihintay na Messiah o maghintay pa kami ng iba? Doon sa Luke chapter 10 verse number 1, nag-appoint ang Panginoon ng 70 men and pinadala sila 2x2. Hindi picture na 2x2, ha? Okay? So may partner. Halimbawa, ito ngayon, dito sa harap, si Brother Christian tsaka si Brother G. Franz, partner sila. Ha? Hindi partners in crime, ha? Partners in soul winning. Okay? Si Kurt, Brother Kurt at si Brother Kevin. Okay? Partners sa soul winning. Yung mag-asawa, si Brother Mark at si Sister Nikki. Diba? Partner sa soul winning. Si Sister Dang, walang partner. Hinihintay pa niya. Okay? So, si Sister Valerie, si Sister Aya, mag-partner kayo. Sister Dabi, Sister Osea. Pero, ito pagka mga bagong mananampalataya, sumama kayo dun sa marunong. Huwag magsama yung dalawang hindi marunong. Di ba? So, sama ka dun sa marunong na para mag-observe ka. Okay? Through observation, matututunan mong mag-soul winning. Pero hindi tayo mag-improve dun sa ating pakikipag-usap hanggat hindi natin pinapractice yan. Parang ganito, hindi ka matututong lumangoy kung hindi ka tatalon sa tubig. Ha? So, hindi pa pwede naman na marunong ako lumangoy.
Sa teorya lang. O, di ba? Paano yung ano ba yung mga, sa swimming? Yung mga style? Okay? Yung freestyle. O, di ba? Pag wala ka sa tubig, katawa-tawa, di ba? Pag gaganyan ka, tapos gaganon ka. Di ba? Okay? So, kailangan pumunta ka doon sa tubig. Ganon din sa soul winning. Okay? Hindi tayo mag-improve sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa una kasi, mahihiya pa tayo eh. May mga pagkakataon na nauutal-utal pa tayo. Kahit nga ako hanggang ngayon, kapag nag-witness, nauutal-utal pa rin. Okay? Pero habang ginagawa natin yan, okay, nag-i-improve. At pag nag-o-observe ka dun sa partner mo, may mga makukuha ka din, may matututunan ka. May mga illustrations kang pwedeng magamit para sa iyong pagsusoul winning. So it is 2 by 2. Merong partner. Okay? At nung ang Panginoon, tinawag niya yung 12 mga apostol, pinadala din sila dun sa Mark 6:7. Tingnan niyo sa Mark chapter 6 verse 7. Mark chapter 6 verse 7. Anong sabi dito? And he called unto him the 12 and began to send them forth by 2 and 2 and gave them power over unclean spirits. So, sila ay by 2. 2 by 2. At alam nyo, merong dalawang heavenly messengers na nandoon sa libingan ng Panginoon nung Sunday morning na yan. Okay? Nung pumunta on that first day of the week, nung nagpunta si Mary, okay? Nagpunta yung mga disciples, may yung mga kababaihan, okay? Merong dalawang heavenly messengers. Kaya nga, yung number 2 sa Bible numerology, it has something to do with witness. Being a witness. Kaya nga, sa book of Revelation, during the tribulation period, merong ipapadala din ng Panginoon 2 witnesses. Si Elijah at si Moses. 2 witnesses. Okay? Kaya, kapag tayo ay magso-soul winning, at abangan ninyo, magkakaroon ulit tayo ng church-wide soul winning. Okay? Nitong month ng May. Kakaroon tayo ng church-wide soul winning. Sunday afternoon. Gagawin natin, may service sa umaga, dire-diretso na tayo sa hapon, tapos lalabas tayo. Okay? Lalabas tayo ng mga alas 5. Yung alas 5 para hindi na mainit. Ano? Okay? Maliban pa dun sa ating Saturday soul winning. Because we must do this as a church. Pero hindi lang during Saturday soul winning, hindi lang tuwing mga church-wide soul winning natin, but we must do this daily. And how should we do this? 2 by 2. 2 by 2. Pagka ikaw may asawa na, sama mo yung misis mo. Okay? Yan na rin yung gawin yung time para mag-date, di ba? Nakatipid pa kayo. Okay? Pero nakapag-witness din kayo. So, the best and ideal way to do soul-winning business is through this grouping and partnership. Anong sabi sa Ecclesiastes 4 verse 9? Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Ano yung makukuha nating principle dito? Pagdating sa soul winning, okay, mahirap yung mag-isa lang eh. Diba? Bakit? Pag mag-isa ka, kinakabahan ka. Pero pag may kasama ka, lumalakas yung loob mo. Di ba? Sino pag may kasama ka, lumalakas yung loob mo, magbibigay ka ng gospel tracts. Yung mga young people natin, kailan ba yon? Nung April 2. Di ba? Namigay tayo ng mga John and Romans doon sa Antipolo, sa mga aakyat doon sa katedral. Okay? Pag mag-isa ka lang, parang nakakahiya. Pero pag nakita mo yung mga kasama mo, nagbibigay din. Ma-encourage ka. Sige, magbibigay din. May isa pa nga, sabi niya, kunin nyo na po ito, parang awan nyo na, para makauwi kami. Okay? Okay? Para mabigay yung John and Romans. Mabasa nila yung salita ng Diyos. Ano sabi dyan sa Ecclesiastes 4 verse 9? 2 are better than 1. Okay?
At pag in-apply natin ito sa soul winning, totoo yan. Two are better than one. Because they have a good reward for their labor. Ano nung sabi dun sa next verse dyan? So verse number 10. For if they fall, the one will lift up his fellow. Kapag yung isa, okay, na-discourage siya, halimbawa, nagbigay siya ng gospel tract, hindi tinanggap, sasabihin ng isa, okay lang yan, may susunod na bahay pa. Di ba? Hindi yung, sasabihin ng partner, mahina ka kasi. Di ba? Hindi, gano'n. Encourage mo. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Ano pang sabi sa verse number 11? Verse 11, again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? O ito pa, pag yung isa, mainit sa soul winning, talagang passionate siya sa soul winning, mahahawa yung kasama niya eh. Kung yung isa sumama lang kasi napilitan, pero yung isa, nakita niya yung passion sa soul winning, nakita niya yung fire, yung zealousness sa pagwi-witness, mahahawa din yan. At ma-encourage siya na mag-soul winning. Okay? Kaya, naniniwala ko, ito yung nais ng Panginoon na gawin natin sa mga members ng Bethel Baptist Church, na kapag tayo ay nagso-soul winning, kapag merong visitation, meron tayong partner. Amen? Hello? Merong groupings, merong partnership. Okay? So, pwedeng yan ay husband and wife na team. Merong isang experienced na soul winner at saka isang less experienced na soul winner. Okay? Yung mga bagong mananampalataya, wag muna kayong magsama-sama. Okay? Sama kayo dun sa mga marurunong. Number four. The target of the business. Diba sa business, meron tayong target na mga consumers, diba? Inaaral yan. Okay? Aaralin nila kung yung lugar ba na ito, feasible yung ganitong business. Pero alam nyo ba, sa lahat ng lugar, feasible yung soul winning business. Bakit? May kaluluwa sa lahat ng lugar. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Parang naantok na ata kayo eh. Okay? Sa lahat ng lugar. Okay? Mayroong kaluluwa na nangangailangan ng tagapagligtas. Okay? So, what is the target of our business? People from house to house. And people in your place. Yung mga tao dun sa lugar na inilagay ka ng Panginoon. Anong sabi dun sa Acts chapter 5 verse 42? Acts 5:42. Anong sabi dun sa Acts chapter 5 verse 42? And daily in the temple. At ano sabi dyan? And in every house. Okay? Acts chapter 20, verse number 19. Acts 20, verse 19 and 20. Ano sabi? Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations. Yung temptations dyan, yung trials, which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house. Si Apostle Paul, saan man siya magpunta, siya ay nagiging witness ng Panginoon. Siya ay soul winner ng Panginoon. And then in Acts chapter 8 verse 4, balik tayo dun sa Acts chapter 8 verse number 4. Ano sabi dito? Therefore they that were scattered abroad, nagkaroon ng persecution. Yung mga Christians dun sa Jerusalem, pinersecute sila. Okay? Nagkalat sila. Okay? From Jerusalem sa ibang mga parts ng Judea, okay? Napunta iba sa Samaria, yung iba napunta sa ibang mga lugar dun sa Palestine. But everywhere they went, anong sabi dyan? Scattered abroad, went everywhere preaching the word.
Saan man sila nagpunta? Saan man sila dinala ng Panginoon? Yes, may persecution. Pero ginamit ng Panginoon yung persecution na yan para yung mga believers mapunta sa iba't ibang mga lugar para sila ang maging witnesses ng Panginoon sa mga lugar na yan. At tayo, ganun din. Although hindi naman tayo pinapersecute, okay? But every time na tayo ay magdi-dismiss, yung iba, uuwi sa Annapolis. Yung iba, uuwi sa Pasinaya Phase 2. Yung iba, uuwi sa Pagsinag. Yung iba, uuwi sa Makatulad. Yung iba, uuwi na sa Quezon City. Yung iba, uuwi na sa, saan ba? Sa Sitio Sentro. Okay? Yung iba, uuwi na sa Apo. Diba, Brother Kerr? Okay? Uuwi na tayo sa kanya-kanya mga lugar. Diyan tayo nilagay ng Panginoon. And our target, the soul-winning target is our community. Anong goal natin? Okay? Bawat bahay, makakatok tayo, makapagbigay tayo ng gospel tract. At kapag mabigyan tayo ng pagkakataon, maipaliwanag natin yung mensahe ng kaligtasan sa kanila. May mga gospel tract tayo dyan. Mamaya, kumuha kayo ng gospel tract, yung 10 Commandments natin. Kumuha kayo ng tracts na bakit buhay ka pa. Diba? Wala pa naman yatang nagalit nung binigay yan, no? Okay? Bakit buhay ka pa? Ipamigay natin yung mga babasahin na yan. Tanungin natin, pwede po bang maipaliwanag sa inyo yan? Okay? Kung hindi sila pwede, sabihin nyo na lang, maraming salamat po, pakibasa po yan. Okay? Nilagay tayo ng Panginoon sa mga lugar na ito, sa tahanan natin, yung workplace natin, okay? Doon sa mga lugar ng trabaho, sa eskwelahan, yung ating mga friends, yung mga relatives natin, okay? Kung ikaw man ay pupunta sa hospital, pupunta ka man dyan sa Meralco, okay? Saan ka man magpunta? Inallow ng Panginoon yan so you can be a witness. Number 5. The main office of the business. So, what is the main office of the business? Nakalagay dyan, in the temple. Ang Bethel Baptist Church, yung lugar na ito ay hindi lamang dapat center of worship, hindi lang para sa fellowship, sa discipleship and ministry. Kailangan din ito maging place as center of evangelism. Kaya nag-i-invite tayo ng mga bisita. Hello? Kaya in-encourage din tayo na tayo ay mag-invite ng visitors. Every Sunday, Sunday morning, Sunday afternoon, at yung ating Wednesday night prayer meeting and Bible study. So pag may mga bisita tayo, okay? Tapos may mga Sunday school classes tayo, yung mga visitors, di ba? Dinadala natin sila sa isang place, ina-explain sa kanilang gospel. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, yung mga nagdala ng bisita, make sure na ma-witnessan yung bisita nyo bago sila makauwi. Hello? Hindi lang yung nag-invite ka ng bisita para lang masabing may bisita. Hindi. We're inviting visitors to church so that they can hear a clear gospel message at sila'y maligtas. And number 6, the spirit of the business. So what is the spirit of this business? Don't quit. Don't quit. Ano sabi sa Acts chapter 5 verse 42? They cease not, hindi sila tumigil na itinuro at ipangaral na si Kristo ang tagapagligtas. Itinuturo natin, ipinapangaral natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng isang person, and that person is the Lord Jesus Christ. Hindi tayo nagtuturo dito ng philosophy. Hindi tayo dito nagtuturo ng theory. We are preaching about the truth that the Lord Jesus Christ is the Savior. Siya yung namatay sa cross, inilibing, nabuhay muli, at siya ang mayroong kapangyarihan para iligtas ang isang tao. We are preaching the truth that the Lord Jesus Christ
is the Savior of this world. And His words will bring joy and blessings sa buhay ng isang taong maliligtas. Okay? Tayo ay nagtuturo. Tayo ay nangangaral. Para saan? Para si Kristo ang makita. Para siya yung ma-magnify. Ba nangyari dito? Okay? Bakit tayo nagtuturo at nangangaral patungkol sa Panginoon? Para siya yung makita. Hindi tayo. Okay? Hindi tayo nagsosoul winning para, si brother, ang daming na-witnessan. Hindi. Bakit natin ginagawa yan? Ang Panginoon. Siya yung maitaas. Dahil siya rin naman ang magliligtas sa kaluluwa ng mga tao. Magbibisita tayo. Nagsosoul winning tayo. Para saan? Para sumampalataya ang mga tao kay Kristo. Tanggapin nila ang Panginoon sa kanilang buhay. At mag-glorify ang Panginoon sa buhay ng mga taong mababago ang kanilang mga buhay. Okay? Bakit tayo kinakailangan magkaroon ng good testimony? Bakit pinapractice natin yung separation? Bakit ine-emphasize natin yung holiness ng Diyos? Sabi ng Diyos, be ye holy for I am holy. Bakit ine-encourage tayo na maging just, maging honest before God and before men para makita nila si Kristo sa atin? Bakit tayo umaawit ng mga papuri patungkol sa Panginoon? Dahil nais natin na kahit sa mga awit ng papuri, ang Panginoon pa rin ang sentro ng ating mga awitin. Bakit kinakailangan maging ready tayo physically, spiritually, daily, dahil nais nating makita ng mga tao si Kristo sa ating buhay. Bakit tayo naglilingkod sa church? Bakit tayo pumupunta sa church? Dahil nais nating makita ng mga tao si Jesus Christ sa ating buhay. Bakit in-encourage tayo na ibigay yung buhay natin sa Panginoon? Bakit in-encourage tayo na ibigay yung oras natin, yung talents natin, yung treasures natin, yung energy natin? Why? Because we want people to see and hear the Lord Jesus Christ through us. And we must never quit. Amen? They cease not to teach and preach about the Lord Jesus Christ. We must not quit because iisa lang yung buhay na ito eh. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Yun yung sabi ng awitin na yan. Anong title ng awitin na yan? Only one life. Okay? Isa lang, lilipas. Pero kung ano lang yung magagawa natin sa tulong ng Panginoon at para sa Panginoon, yan lang ang mananatili. We don't quit because we know God will help us. God is with us. At pag nabigyan tayo ng opportunity, ma-share natin ang gospel sa mga tao. Be a soul winner every day. Amen? Be a soul winner every day. And don't quit. Hindi naman sinabi na every day dapat merong profession of faith eh. Dahil ang isang witness, sasabihin niya lang yung nalalaman niya. Ang Panginoon ang bahalang kumilos sa puso ng tao. Kaya, don't quit. If you're doing soul winning, don't quit. Okay? Just keep on. Keep on sustaining your spiritual life in prayer, in the Word of God, in the power of the Holy Spirit. Magkaroon tayo ng panalangin na merong pag-iyak para dun sa mga taong kilala natin na hindi pa ligtas. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos na magamit tayo sa araw na yan para maibahagi yung mensahe ng kaligtasan. Ako naniniwala kapag nag-pray tayo, Lord, bigyan mo po ako ng taong makakausap ngayong araw na ito. Bigyan mo po ako ng katapangan at ng mga salita para may share ko ang gospel. Pag yan ang prayer natin, sasagutin ng Panginoon yan eh.
nangyayari lang, hindi natin madalas pinagpipray. Pero mga kapatid, napakaganda kapag bawat isa sa atin, hindi lang isa puso ito, hindi lang isa isip, kundi isa buhay natin para makilala ng mga tao ang Panginoong Jesus.